Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin po today's video sa politics tayo guys. Harry Roque, maagang sumisip-sip kay Inday Sara at Amy Marcos. Yan guys, minamanok niya, 2028 daw. Ito daw ang magandang tandem. Dahil kahit babae daw to, may balls sila. Yan ang pag-angat ng bangko ni Harry Roque sa dalawang babae daw na si Sara at itong si Amy Marcos. So napakalayo pa, sabi nila sa mga ibang supporters, sabi nila napakalayo pa yung politika, sabi niya. Pinupolitika nyo si Inday, sabi kay Martin Romualdez. Pero ito, nagmamanok na nga siya, oh. Kung hindi mo kilala talaga itong si Harry Roque, guys, akala mo, totoo ang mga pinagsasabi. Di ba? Kilala naman natin to, di ba? Actually, nung nakaraang 2022, tumakbo to sa ilalim ng Uniting. Di ba? Senador sa ilalim ni BBM. So, bakit ngayon, parang ngayon pa lang, ayaw na, pero hindi siya nanalo, guys. Bakit hindi siya nanalo? Ayaw na taong bayan. Kilala na kasi itong si Harry Roque. Kumbaga, yung credibility nito, wala na, sira na sa taong bayan, kaya hindi siya manalo-nalo sa election, di ba? At ngayon, nagsasalita na siya ngayon, minamanok na itong si Sara at si Amy, kasi, at totoo niyan, wala siyang posisyon ngayon kay BBM, di ba? Buti pa kasi Larry Gadon nakakuha na, kasi alam nila na kahit pa paano itong si Larry Gadon, Marcos loyalist talaga. Etong si Roque, pwede niya kasing ibenta si BBM, di ba? Kaya nga wala siyang posisyon, hindi siya binibigyan ng posisyon. Kaya ngayon nag-iingay siya. Gumagawa siya ng sarili ng diskarte para mapansin ng taong bayan. So ngayon guys, panoorin muna natin yung kanyang mga pinagsasabi. Tsagain nyo na lang guys, tsagain nyo na lang ito si Harry Roque kasi kakaawa naman di ba? So ito, pasok Harry Roque. Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman silang merong bayag. At napahanga po talaga ako kay VP Sara. Bakit? Well, alam niyo po talaga, dapat lang naman talagang magalit ang ating Vice President kasi habay, ang tinanggalan na budget na 650 million ay hindi naman po oposisyon. Kakampin nila. Kaya nga ako po ay nagtataka nung ako'y kongresista, tanging mga minorya lang ang po pwede magtanong sa budget hearing kasi ang mga mayorya, dapat sinusuportahan nila ang budget proposal ng Malacanang. Pero kakaiba pong nangyari, no? Dahil nga siguro sa politika, itong si Speaker Martin ay siya pang nangunang magtapya sa budget ni VP Sara. Now, pwedeng ipinaglaban niya ni VP Sara. After all, Vice President siya, no? At kahit ang Kamara ay siyempre hawak ng speaker, parang Diyos ang speaker dyan sa Kamara, pwede siyang naglabi sa mga senador. Bakit? Halos lahat naman po yan, except dalawa, kinampanya niya nung yung nakalipas na eleksyon ng 2019 at saka itong nakalipas na 2022 eleksyon. Kaya nga po ang sabi ko, dalawa pong babae sa ating lipunan ngayon ang merong balls. Si VP Sara, unang-una, dahil talagang isinantabi niya yung kanyang personal na damdamin na siya'y nasaktan, na hindi naman siya kalaban, tinapiasan siya ng budget dahil lang sa politika. At ang sinabi niya, unahin muna natin ang kapakanan ng bayan. Dahil magkakawatak-watak tayo kung ako ay maninindigan sa paghingi ng 650 million at ang gusto ko maging mapayapa at malakas ang ating bayan. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. So maraming salamat VP Sara dahil pinatunayan mo na ikaw ang tunay na statesman. Inuna mo ang kapakanan ng bayan kaysa iyong personal na pangangailangan bilang isang Vice President. Saludo po kami at hindi po yan makakalimutan ng taong bayan, lalong-lalo na sa 2028 dahil bihira po talaga
sa mga politiko ang isinasantabi ang kanilang mga interes para sa kapakanan ng bayan. Hanga po ako sa inyo, mabuhay po kayo, you have got the balls. Pinahanga din ako ni Senator Amy Marcos. Bakit? Matapos ang sarili niyang pinsan na House Speaker ay linipastanganan itong si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya, kami mga loyalists, kaya kami ay naririto pa dahil kami ay loyalist at siya ay loyalist. Noong 2015, ang sabi ni Senator Amy Marcos, ako ang una at nag-iisang gobernadorang nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte at kahit ako ang mag-isang matira, paninindigan ko, ako para sa kanya. Bihira po talaga yung ganyang katapatan sa isang politiko. Kaya, the second woman with balls, Senator Amy Marcos. Lahat naman po yung mga kamera nung nakaupo si Presidente, lahat po yan, sip-sip kay Presidente. Meron po talaga mga mapagsamantala, mga hindi makapag-antay, ang aga-aga namumuliti ka na. At ang talagang iniisip lang ay yung personal na interest nila, kaya gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan. Pero itong dalawang babae po, pinakita, kahit anong mangyari, kinakailangan manindigan sa prinsipyo. At kaya naman po, bow tayo sa kanilang dalawa. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talaga namang pumbobola itong si Roque, number 1, no? So, napakaganyang mamulitiga. At lagi niyang binabati ko siya itong si Martin Romualdez na pinupolitika daw itong si Sara Duterte. So, kung pakikinggan mo naman, siyempre mga politician kayo, di ba? Natural po politika yan. Ganun talaga, kung sino nasa kapangyarihan, sila yung masusunod. Dapat, Roque, alam niya na yon. Alam mo dapat to, Roque, dahil nasa politika ka, di ba? Wala kang alam posisyon ngayon. Kaya nga ngayon, minamanok niya itong si Sara. So, nasaktan daw si Sara dahil tinapyasan ng confidential fund na 650 million. Pero kung titingnan mo naman, guys, kung susuriin mo mabuti, tama ba ang ginawa ni Martin Romualdez? Kahit sabihin natin pinolitikas niya itong si Sara, tama naman, di ba? Dahil yung 125 million na confidential fund ni Sara, hindi pa rin may paliwanag na ginastos ng 19 days. Tapos kukuha ulit ng halos kalahating bilyon. Dahil lagpas kalahating bilyon, 650 guys. Lagpas ng kalahating bilyon, tapos hindi niya rin may paliwanag kung saan niya dadalhin. Yun ang naging issue dito. Kaya sabi ni Martin Romualdez, ganyan ha, i-realign natin yan. Dadalhin natin sa Philippine Coast Guard na kung saan kailangan natin banta sa atin ng China. Pambili ng mga vessels, di ba? Mga modern equipment, mga ganun bagay, yung pang-protekta o pang-patrol sa ating West Philippines. Sina ngayon guys, kaka-vlog ko lang kanina, binomba na naman tayo ng water cannon. Kaya tama yung ginawa niya para sa atin na hindi sa kinakampihan natin si Martin Romualdez, pero dahil yun ang kailangan ng ating bayan, kakampihan na rin natin guys. Kasi nga, di ba? Para sa bayan di ba? Kailangan makakampihan mo si Sara, hindi mo naman saan dinadala yung pera, di ba? Yeah? So, doon na tayo na talagang makikita natin kung saan dadalhin yung pera. At sabi daw niya, believe daw siya kay Sara dahil inuna yung kapakanan ng taong bayan. Kung inuna yung kapakanan ng taong bayan, bakit siya nagre-request ng ganyan na hindi naman niya kayang palindigan, di ba? Kaya nga sumuko na siya eh. Hindi niya na kinuha yung 650 million dahil wala na siyang suporta, guys. Sa Kongreso, wala na, na-zero na siya doon. Pagdating sa Senado, binlang din natin to, siyam lang ang nabisto o nag-leak na pwedeng ibalik sa kanya yung confidential fund niya. Pero nakita niya siguro walang suporta, kaya sumuko na siya. Gumibap niya, hindi niya na tinuloy yung pagkuha ng confidential fund. Kasi nakita niya mapapahiya lang yung boboto doon dahil nakita nila na ayaw talaga ng taong bayan sa confidential fund. So, wag ko tayong papalin lang sa mga nagsasabi dyan na makabayan, pero pag tinignan mo yung kilos, wala naman, di ba? Ganun din, marami yan, mga vloggers din, ganyan din, katulad natin na binobola-bola lang kayo guys. Basta ako ang natin sa vlog natin, direkta tayo sa pro-Pilipino, wag sa apelido. Diba? Wag sa apelido, wag sa politiko. Direkta tayo sa Pilipino. Kung saan nakikinabang ang Pilipino na sinusulit ang ating mga buwis,
doon po tayo. So, di ba? So, sinasabi nila na malakas daw itong si Sara sa 2028. Yun ang paniniwala, guys, ng mga DDS. Kaya ngayon, pinagtatambalan itong si Marcos Duterte na naman, guys, na naman. Di ba? Nung kampanya ng 2022, pinangako nyo rin yan, di ba? Unity, di ba? Pagkakaisa. So, ano nangyari ngayon sa inyo? Di ba? Kayo mismo nakakagatan, kayo mismo nagbabangayan. Di ba? Romualdez, Marcos, at saka Duterte, Arroyo. Kayo mismo nagbabangayan. Tapos sasabihin nyo kami ngayon pagkakaisa. Hindi nga namin nakita sa inyo sa loob ng wala pang 2 taon. Sira na ang pagkakaisa. Tapos mangangako kayo ulit na pagkakaisa. Di ba? So, sinasabi niya malakas sa 2028 yan, Sara. Pero, pag tinignan mo sa survey, guys, sa lahat ng survey, approval, trust rating, satisfaction, Publicus Asia, Manila Bulletin Survey, Okta Research Survey, lahat bagsak, guys. Lahat bagsak itong si Sara Duterte. So, sa tingin nyo mga guys, kung laging bagsak yan, aabot pa ba ng 2028? Diba? Kasi talagang nakita natin na ayaw ng taong bayan. Dahil nga nag-iingay tayo, guys. Diba? Nakita nyo mga vlog natin, puro pambabati ko sa confidence sa pan dahil ayaw natin dyan. Gusto natin nakikita ng taong bayan yung pera kung saan napupunta. Huwag yung secret pan na wala namang maayos na auditing, di ba? Hindi naman na-audit ng maayos. Kaya tama ang pasya natanggalin si Sara yung kanyang confidential fund. So parang hindi na lang siya mapahiya kasi lalo siyang mapapahiya kung itunuloy niya. Pero nakita niyang wala ng pag-asa sa Senado doon sa gumiba. Pero nung una, di ba, ang kalaban ng kumukontra sa confidential fund na kumukontra sa kapayapaan. At ang kumukontra sa kapayapaan ay laban sa bayan. Eh, ba't sinuko ka? Di ba? Ba't sinuko niya, guys? Sinuko niya di ba? Akala ko ba kailangan mo ng kapayapaan? Oh, kung ganun pala, di dapat noon pa, hindi mo na yan pinropose. Dapat binigay mo na lang sa nararapat na agency kung talaga yung purpose mo. Eh kaso nabuko ka ni Franz Castro, di ba? Naungkat ng naungkat. So nalaman tuloy ng taong bayan. Hindi lang doon, pagdating sa Davao, laki pala ng mga ano nyo, di ba? Nadi-discuss natin dito, guys. Mga confidential fund, di ba? Kaya yun, guys, wag po tayong palid lang, kahit sino magsalita man yan. Tandaan nyo, di ba? Yung sinasabing pagkakaisa. Wala yan, kasi ngayon sira-sira na kayo eh. Kayo lang nag-aaway, di ba? At yung nakarang administrasyon, para sa pagbabago, gaganon sila. Oh. Nagdagan mo na lang siya. Oh, dalawa na. May nagbago ba? Wala. Kaya wag po tayong basta-basta maniwala sa mga ganitong nagsasalita na parang binubola lang tayo, pero pag tinignan mo yung kalagayan ng ating mga mahirap, lalo na pinakamahirap, walang nagbago. Lalo lang naghihirap, lalo na ngayon, di ba? So maging mapanuri po tayo. Huwag tayong padadala sa mga ganitong nambobola, nabulaklak salita lang, di ba? Binubuladas lang tayo, wag. Dapat doon sa mga talagang nakikita natin yung mga nag-performance, di ba? Sabi nga kay Isko, resibo tayo, guys. Sa resibo tayo, gaya na lagi natin kinakapad niya. Pag nakita natin yung resibo maganda, doon tayo. Alam natin na may kakayahan na tulungan tayo mga ordinaryong mamamayan. So, ganito lamang guys. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Diba? Kaya, habol lang ng konti. Kaya, Roque, ayusin nyo muna yung survey nyo bago yung makaharap ng 2028 na pagkakaisa at para sa pagbabago. Alright, so ganito lamang. Thank you very much po.